Ano nga ba ang realization ng mga kababayan natin after moving to Canada? Let's find out. Ano po ba yung realization nyo after moving dito sa Canada? I have realized so many things and I have no regrets coming here to Canada. Na-realize ko na this is the place where I should be. Like, for a job, for... Better life. Mahirap na makahanap talaga ng work na gusto mo kagad. Pwedeng totoo yun na kailangan mo mag-start sa bottom hanggang sa up. Pero hindi siya imposible na makamit, na yun na kagad yung work na makuha mo. Ano po ba yung mga problems na natahak nyo before? I was a battered wife. And then siya lang ang kinapitan ko and he lifted me up. I went through financial struggle in life. Nung walang-wala ako, naranasan kong mag-food bank. So marami, kaya lang hindi ko na pwedeng i-share. Medyo masakit. As an international student na may asawa, hindi ako na, na pressure na maghanap agad ng work. So during that time, talagang nag-aral lang ako. Unlike yung iba ko kasing friends, hindi naman din pwede sa kanila kasi single sila pumunta. So kailangan nilang Pero sa akin, personally, yung husband ko yung nag-work sa amin. Pero after, hindi pa ako nakagraduate ng April, nakahanap na kagad ako ng work ng February. Which is, yun na rin yung hanggang ngayon, yun pa rin yung work ko. Nandun pa rin ako sa company na yun. So where do you see yourself in 10 years naman po? Wherever God leads me, I will take it. As long as it's coming from God, I don't know. But I see myself that I'll keep on dancing up this time. I'll just enjoying my life after what I went through. Wherever God leads me, I'm okay. I'll do it. Well, 10 years sana. Yung PR pa rin. Kasi hindi pa kami PR dito eh. And then, syempre, citizenship dito sa Canada. Kasi, nakita ko yung isang siguro dahil family kami pumunta rito, yung isang advantage na nakita ko kagad is yung sa education ng mga bata. Like, libre sila. So, may ample time kami mag-ipon for their colleges. Bukod dun sa child benefit na nakukuha, iniipon namin yun for their college. Unlike kasi, inisip ko kung sa Pinas to, hindi ako, parang ang hirap na nagpapaaral ka, tapos mag-iipon ka ng for college. Pero this time kasi, nakakaipon kami for sa kanila, para sa pagka-college nila. Kasi libre yung pag-aaral. Yun yung nakikita ko na advantages sa mga bata. He gave me a lot of opportunities. He gave me chances. He gave me a good job. He gave me a home. It's because of him. Sa kanya lang ako umapit. And I was faithful. I was faithful to God na even though walang-wala ako, I did my part para kay Lord. Ang para kay Lord, para kay Lord. No matter how hard my life is. Siguro sa akin, nandun ako sa kung talagang para sa inyo ibibigay. Kasi may mga nakausap din kami na mga Filipino na nahihirapan sila, nag-struggle sila, na kasi pinipilit, alam mo yung pilit yung yung pagkakaano nila, and nagpunta sila dito nang hindi siya nakaplano. I'm not saying na kailangan talagang, gayahin nyo kami, nakaplano talaga yung sobrang Hindi, kasi mag-a-adjust ka pa rin naman talaga sa rules, sa pero yung ko is, kung para sa inyo yan, ibibigay talaga yan ng sa inyo, ni Lord, yeah. Yun, ewan ko kung cringe man siyang pakinggan, pero yun talaga yun talaga yung ang dami ko nang na-experience na akala namin uuwi na kami, pero andito pa rin kami. Perfect example yung kina Mami na 40 years plus na sila dito, pero look at them now, talagang enjoying their life na lang. And hearing their stories na kung ano pa yung gusto nila ma-achieve in 10 years, parang kontento na rin talaga sila. Tsaka talagang good thing na mas napalapit pa lalo sila kay Lord during those hard times. And yun, and for sure, marami din naman sa mga kababayan natin ang naranasan yon. And just keep your faith stronger. I hope may natutunan kayo for this episode and see you again next time, guys. Bye!